Maagang umaga sa Tal, isang bayan sa paanan ng bundok sa Batangas, ang araw ay bahagyang sumisilip sa likod ng mga ulap habang ang mga kampana ng simbahan ay nagsisimulang tumunog, dahan-dahan. Parang hinihimok ang mga natutulog na kaluluwa na bumangon at makiisa. Bago tayo magsimula, i-like mo na at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago pa ang iba. Mabagal na naglalakad ang mga tao papasok sa simbahan. Mga matandang may hawak na rosaryo, mga batang nakasuot ng puting polo at palda, at mga vendor ng kandila na tahimik na nag-aayos ng paninda sa labas ng gate. Isa-isang pumapasok sa lumang gusali ang mga parokyano, humahanga sa pagbabago. Ang altar, dating basag at marupok, ngayon ay kumikinang sa bagong ginintuan nitong detalye. Ang mga haligi parang muling tumindig ng may dangal, ang kahoy ay pinakintab, ang pintura ay sariwa, ngunit hindi labis, sapat upang panatilihin ang alaala ng panahon. Naku, parang bago ulit eh. Bulong ni Aling Nila habang lumuluhod sa harap ng altar. May luha sa kanyang mata. Sa gitna ng pagkamangha, may bumulong sa tabi niya. Sinong nagpaayos? Wala namang nabanggit si Padre Domingo na may malaking donasyon. Wala nga, sagot ng lalaki, basta isang araw, dumating na lang ang mga trabahador. Wala ring nagpakilalang sponsor. Tinanong ko pa si Father, ngumiti lang. Sa likod ng simbahan, nakatayo si Padre Domingo, pinagmamasdan ang kanyang mga parokyano. Matagal na niyang pangarap na maibalik ang simbahan sa dating ganda, pero hindi niya kailanman inakalang mangyayari ito nang walang abiso, walang kampanya, walang formal na paghingi ng tulong. Hawak niya sa bulsa ang isang maliit na papel, ang natatanging kasamang dokumento ng huling padalang pera. Malabo ang pagkakatati at bahagyang nalukot, pero malinaw ang mensahe. Sa kabutihan ng iyong mga tao, maaaring hindi mo alam ang aking pangalan. Bahagyang kinabahan si Padre. Hindi ito ang unang beses. 2 taon na ang nakalipas, nakatanggap siya ng mas maliit na halagang donasyon, kalakip ang halos kaparehong mensahe. Ang salitang kikabaitan ay may kakaibang baybay noon pa man. Ang akala niya noon, mula ito sa isang balikbayan. Ngunit ngayon, ramdam niya may hindi pangkaraniwan dito. Padre, tanong ng isa sa mga altar boys, si Junel. Babalikan po ba kayo ng mga taga-ayos para sa retablo sa kanan? Sa tingin ko, hindi na, sagot ni Padre Domingo, pilit na umiti, tapos na ang kailangan nilang gawin. Hindi siya sigurado kung sino ang sila, ngunit isa lang ang malinaw, may isang taong nagmamalasakit. Isang taong may kakayahan. Isang taong hindi gustong makilala. Habang lumalabas ang mga tao sa simbahan, usap-usapan ang bagong altar, ang amoy ng bagong pintura, at ang misteryosong sponsor. May nagsabing baka ang pamangkin ni Mayor, may nagsabing baka taga-ibang bansa, may nagsabi pang ang baka si San Isidro mismo ang gumawa ng paraan. Sa labas, sa tabi ng pader ng simbahan, may isang lalaking tahimik na nagwawalis ng mga dahon. Si Mino. Dating tagapaglinis ng simbahan, retirado na pero bumabalik pa rin tuwing Biyernes. Nakikinig siya sa usapan ng mga tao, ngunit hindi siya sumasali. May alaala siyang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ano yon, Mino? Tanong ni Aling Nila na napansin ang bigla niyang pagkatigil. Naalala ko lang mabagal ang sagot ni Mino. Mga 3 taon na ang nakalipas. May laging pumupunta dito. Matangkad, laging naka-long sleeves kahit tag-init. Di ko siya kinausap. Hindi siya nagsasalita. Pero laging may iniiwan. Sober. Bulaklak. Kandila. Napahinto ang mga nakarinig. Hindi siya Pilipino, dagdag ni Mino. Mukha siyang insik. Pero kung pumasok siya rito, parang may alam siyang hindi natin alam. Tahimik ang grupo. Lumingon si Padre Domingo. Noon niya lamang narinig ang kwento. Hindi siya tumanggap ng komunyon, tanong ng isa. Hinding-hindi, sagot ni Mino. Pero tuwing aalis siya, may iniwang salitang nakasulat sa kandila, salamat. Habang ang araw ay patuloy na umaakyat sa langit, nagkalat ang mga tanong na walang sagot. Sino siya? Bakit niya ito ginagawa? Wala pang may alam, ngunit sa kabilang panig ng dagat, sa isang tour ng opisina sa Guangzhou, may lalaking nakaupo sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang lungsod sa ibaba. Hawak niya ang isang lumang litrato, isang babaeng Pilipina, nakablusang bulaklakin, nakangiti habang nakaupo sa harap ng isang simbahan. Sa likod ng larawan, may isang salita, Anita. Mainit ang simoy ng hangin nang lumapag ang eroplano ni Li Shen sa Maynila, mahigit 15 taon na ang nakalilipas.
Iyon ang unang beses niyang lumabas ng China. Dalangin niya noon ang isang bagay lamang, makahanap ng supplier ng tela. Mura raw ang tela sa Pilipinas, sabi ng isa sa mga kasosyo niya sa pabrika, at higit sa lahat, bukas sa mga baguhang negosyante. May dala siyang kaunting dolyar, isang address na sinulat ng kamay ng broker, na hindi niya na-meet at ang kanyang pasaporte. Walang cellphone. Walang kakilala. Hindi marunong mag-Ingles. Sa loob ng 3 oras matapos niyang lumabas ng airport, nawala ang kanyang bag na iwan sa isang taxi. Ang bag na may wallet, pasaporte, at tiket pauwi. Umiikot siya sa terminal ng bus, namumula sa init, tagaktak ang pawis sa liig ng puting polo niyang nilabhan pa niya sa hotel sa Guangzhou. Bitbit ang maliit na sling bag na may mga papeles, kumakalam ang sikmura, nanginginig ang kamay. Nakaupo siya sa gilid ng poste, hindi alam kung saan pupunta. Umiikot ang mundo. May lumapit sa kanyang matandang babae. Kayumanggi ang kutis, kulubot ang mukha, pero may liwanag ang mga mata. May hawak itong plastic bottle ng tubig at isang supot na may biskwit. "Are you okay?" tanong nito, mabagal, marahan, walang alinlangan. Hindi siya sumagot. Inabot ng babae ang tubig. "Drink. Hot day. You look tired." Hindi niya naintindihan ang mga salita, pero alam niya ang ibig sabihin. Uminom siya. Tumango. Lumuha. Ngumiti ang babae. "And my name is Anita." Hindi sumagot si Lee. Tumingin lang siya sa kanya, nagpakilala sa pamamagitan ng simpleng tango. Itinuro ni Anita ang isang maliit na jeep sa di kalayuan. "Come. Church. Good people there. Help." Napasunod siya. Wala siyang ibang matakbuhan. Nakarating sila sa isang maliit na parokya sa gilid ng lungsod. May matandang pari, may ilang boluntaryo. Lahat sila hindi siya kilala. Pero pinakain siya. Pinaupo. Tinawagan nila ang embahadang Chino. 1 araw, 2 araw, nanatili siya roon. Walang tanong. Walang reklamo. Tuwing umaga, may babaeng nagdadala ng tinapay. Si Anita. Tahimik lang siya pero palaging may bitbit. Sa 3 gabi, habang hawak niya ang isang lumang kutson at nakaupo sa gilid ng kapilya, dumating si Anita. "I brought you something," bulong nito. Inabot niya ang maliit na kahon. Sa loob, may isang maliit na kahoy na krus, simple, walang palamuti. Hinawakan ni Lee ang krus, tiningnan ito na parang sinisilip ang isang bagay na hindi niya alam kung dapat ba niyang hawakan. "Grace," sabi ni Anita. "This is called grace. Grace, not religion. Just kindness. You'll understand someday." Tumango lang siya. Hindi niya naintindihan. Pero naramdaman niya. Nang dumating ang tulong mula sa embahada, pinapirma siya, ibinigay ang bagong tiket, binigyan ng pansamantalang dokumento. Nagpasalamat siya. Yumuko. Nang paalis na siya, hinanap niya si Anita. Hindi niya ito mahanap. Iniwan niya sa simbahan ang isang sulat, nakasulat sa Mandarin at Ingles. "Salamat. I will return." Hindi niya inisip na tutuparin niya yon. Ngunit makalipas ang 11 taon, binalikan siya ng alaala ni Anita sa gitna ng isang pag-uusap sa boardroom sa Guangzhou. Isang debate sa presyo ng tela, sa logistics ng pag-export. May isang tanong na bigla niyang tinanong sa sarili, ano nga ba ang halaga ng isang tao? Pagkaraan ng 2 buwan, nagtungo siya sa Pilipinas. Business trip, ayon sa dokumento. May interpreter na siya, may hotel reservation, may entourage. Ngunit isang araw, umalis siya ng mag-isa. Sumakay sa van. Tahimik. Pinuntahan ang lugar na halos hindi na niya matandaan. Maraming taon na, pero naroon pa rin ang simbahan. Pumasok siya. Wala siyang kinausap. Umupo sa huling upuan. Doon sa parehong bangko kung saan siya nakaupo noon. Parehong tunog ng kahoy sa ilalim. Parehong amoy ng sahig na lumang-luma. Tumulo ang luha. Hindi niya alam kung bakit. Wala si Anita. Ngunit ang alaala nito ay buo. Naramdaman niya ito sa hangin. Sa bawat retaso ng kahoy, sa mga mata ng mga taong nagdarasal. Nang lumabas siya, iniwan niya ang kanyang unang sobre. Walang pangalan. Walang lagda. Laman nito, isang tseke. Malaki. Kalakip, isang papel. Hindi ito charity.
Ito ay salamat. At iyon ang simula ng hindi inaasahang pagbabalik ni Li Shen. Mula sa ika-24 na palapag ng isang glass tower sa gitna ng Guangzhou, tanaw ni Li Shen ang ilaw ng lungsod na parang bituin sa lupa. Lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang mundo ngayon: shipment routes, contracts, manufacturing lines, automation projections. Lahat ng iyon ay bunga ng kanyang disiplina, pasensya, at malamig na pagkalkula. Pero sa likod ng salaming iyon, isang katahimikan ang paulit-ulit na dumadalaw sa kanya. Gabi-gabi, sa kabila ng tagumpay, may lungkot na dumarapo sa kanyang dibdib. Hindi ito pagod. Hindi rin ito depresyon. Isa itong uri ng kawalan. Ang uri ng tanong na hindi masagot ng numero o gantimpala. Ang uri ng katahimikan na hindi maalis ng kahit gaano karaming tagumpay. Isang umaga, dumating ang balita. Lee, bungad ng personal assistant niyang si Kira habang marahang inilapag ang folder sa mesa. Si Madam Xu po wala na. Tumigil si Lee sa pagsusulat. Muli niyang binasa ang pangalan. Shulin Seamstress. 47 years old. Empleyada niya sa halos 3 dekada. Tahimik, tapat, bihira magsalita, palaging nauuna sa pagpasok. How? Tanong niya, walang emosyon. Stroke. Biglaan. Wala raw pong naiwan na savings. Ang pamilya humihingi ng tulong. Tumango siya. I will handle it all of it hospital. Burial. Give her family enough for 1 year. Quietly. Yes, sir. Sa hapon ding yon, hindi inaasahan, pinuntahan ni Lee ang bahay ni Xu. Isang masikip na apartment sa labas ng lungsod. Sinalubong siya ng 2 anak, parehong tila hindi makapaniwala na dumalaw mismo ang kanilang boss. Salamat po, yung Ali, sambit ng panganay habang iniabot ang isang lumang envelope. Ito po, iniwan ni Mama bago siya nawala. Sabi niya, baka po kailangan niyong malaman. Bumalik si Lee sa sasakyan, hindi nagsalita. Binuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang sulat, simpleng papel, isinulat ng kamay, at isang larawan ng isang simbahan. Sa likod ng larawan may sulat si Xu. Dear Lee, I prayed for you every night. Not to any god. Just to the Spirit who helped you find kindness. May you never forget. Grace is not religion. It is memory. Tahimik ang loob ng sasakyan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napahawak si Lee sa kanyang dibdib. May gumalaw. Isang kirot na hindi sakit ng katawan, kundi ng kaluluwa. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ngunit kinagabihan, hindi siya makatulog. Sa susunod na mga araw, hindi na siya mapakali. Bawat pakikipagpulong, bawat forecast, bawat graph sa harap niya ay tila nawalan ng saysay. Wala siyang sinasabi sa iba, ngunit sa loob niya ay may tanong na paulit-ulit. Para saan ito lahat? Hanggang sa isang gabi, muling lumabas ang lumang litrato ni Anita. At isang bagay ang nag-click sa kanyang isipan, hindi ito tungkol sa pagbalik. Ito ay tungkol sa pagsagot. Sa loob ng isang linggo, binuksan niya ang isang personal na account na hiwalay sa kanyang mga kumpanya. Walang pangalan ng negosyo. Walang official logo. Siya lang. Pinag-aralan niya ang mga rehiyon sa Pilipinas na may pinakakaunting access sa edukasyon, serbisyong medikal, at infrastruktura. Hindi niya sinabi sa kahit sinong executive. Gumamit siya ng personal na mga koneksyon, translator, at mga pinagkakatiwalaang ahente. Ang unang proyekto, bubong ng isang eskwelahan sa Samar. Ang ikalawa, solar-powered lights para sa isang klinik sa Zamboanga. Ang ikatlo, pagkumpuni ng mga nasirang bangka sa isang isla sa Bicol. At sa bawat proyekto, walang pangalan na idinagdag. Walang tarpaulin. Walang press release. Isang sobre lamang na may sulat kamay na linyang pare-pareho sa bawat padala. Hindi ito charity. Ito ay salamat. Sa isang pagkakataon, tinanong siya ng accountant kung bakit walang reimbursement, kung bakit wala sa ilalim ng corporate social responsibility ang mga gastos. Hindi ito para sa kumpanya, sagot niya. Ito ay akin. Habang lumilipas ang buwan, lalong dumami ang mga proyekto. Tumataas din ang antas ng pagmamasid sa kanya, lalo na sa loob ng kanyang sariling bansa. Sa China, ang mga ganitong klaseng pagkilos, lalo na't may koneksyon sa simbahan o banyagang institusyon, ay maituturing na sensitibo.
Pinatawag siya isang araw para sa isang e-friendly discussion sa isang lokal na opisina ng pamahalaan. "Emily, we simply want to understand the nature of these transactions," bungad ng opisyal. "It's unusual. Foreign recipients. Some religious affiliations. You understand our concern." Tumango si Lee. "I do understand," mahinahong sagot niya. "And I appreciate your vigilance. But I'm simply repaying a debt." "Debt to whom?" "Not to a person. To a moment." Tahimik ang opisyal. Wala nang ibang sinabi si Lee. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa kanyang pribadong silid. Binuksan ang drawer. Kinuha ang maliit na krus na ibinigay ni Anita noon. Hawak niya ito habang nakatingin sa kawalan. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit. Basta alam niya na kailangan niyang gawin ito. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Sa mga susunod na buwan, dumami ang mga lihim na padala. Lahat may isang linya. Lahat nag-iwan ng marka. Walang nakakaalam kung sino ang misteryosong donor. Pero sa bawat lugar na nakatanggap, nagkaroon ng pagbabago. Maliit, tahimik, pero totoo. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lee Shen, sa kanyang katahimikan, ay muling nakahanap ng direksyon. Isang direksyong hindi patungo sa yaman, kundi sa pag-alala. Sa isang gabi ng tag-ulan, habang pinagmamasdan niya ang mga patak sa bintana, may isang liwanag sa loob niya na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi ito kasiyahan. Hindi ito tagumpay. Isa itong katahimikan na puno ng kabuluhan. At sa wakas, naramdaman niyang hindi na siya nawawala. Ang simbahang muli ay katahimik, maliban sa tunog ng papel na binubuklat. Sa likod ng opisina ng parokya, sa gitna ng amoy ng lumang libro, tinta, at inaamag na kahoy, nakaupo si Noel, batang seminarista, baguhan sa bayan ng Tal, ngunit masigasig at mausisa. Maaga siyang na-assign sa parokya ni Padre Domingo para sa kanyang pastoral immersion. Mahiyain sa umpisa, ngunit likas ang kanyang pagkamausisa. Naniwala siyang mahalaga ang kasaysayan ng bawat parokya, hindi lang dahil sa relihiyon, kundi dahil sa kwento ng mga tao. Lahat ng kwento ay may ugat, anya. Lahat ng himala ay may pinanggalingan. Habang inaayos niya ang mga record ng donasyon para sa digital archiving ng simbahan, may napansin siyang kakaiba. Isang pattern. May serye ng malalaking halaga ng remittance na pumasok sa simbahan sa loob ng 3 taon. Palaging wala sa official na listahan ng mga kilalang donors. Palaging electronic transfer. Palaging may kasamang maikling mensahe na halos pareho ng pagkakabuo. Hindi ito charity. Ito ay salamat. Ngunit ang talagang humuli sa kanyang atensyon ay ang pangalang nakasulat sa wire transfer, mga karakter na intsik, minsan tinatagalog, minsan napuputol, ngunit paulit-ulit. Iisa. Palagi. Naintriga siya. Sino ito? Bakit ganito kalaki ang binibigay ngunit ayaw ipakilala? At bakit tila laging nauuna ang perang ito bago pa mangyari ang mga krisis, bago masira ang bubong, bago tamaan ng bagyo, bago mangailangan ng tulong ang paaralan? Lumapit siya kay Padre Domingo. Hawak ang ilang papel. "Padre, maingat niyang simula, may napansin po ako sa mga record." "Ah, yung mga donasyon," ngiti ng matandang pari, walang bahid ng pagkabahala. "Opo. Pero Padre, pare-pareho po ang pattern. Laging walang pangalan. Laging may parehong mensahe. At tingnan niyo po ito, pakiwari ko po ay galing sa isang source." Sumulyap si Padre Domingo. Tahimik. Inayos ang kanyang salamin. "Noel," anya sa isang malumanay na tinig, "may mga bagay na pinipiling manatiling lihim. At marahil, dapat nga lamang. Pero hindi po ba karapat-dapat siyang makilala? Mapasalamatan. Wala man lang tayong iniwang tanda." "Hindi lahat ng nagbibigay ay naghahanap ng palakpak," sagot ni Padre Domingo. "May mga tao na mas pinipiling marinig sa katahimikan. Pero hindi iyon sapat para kay Noel. Hindi para sa isang batang ang puso ay puno ng tanong." Sa mga sumunod na linggo, hindi niya napigilang mag-imbestiga. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa malalim na paghanga at kagustuhang maunawaan. Nakipag-ugnayan siya sa isang dating propesor sa seminaryo na may access sa regional financial networks. Pinag-aralan nila ang mga transaksyon. Inihambing nila sa mga aktibidad ng ilang kilalang donor group. Walang tugma.
Hanggang isang gabi, habang nagbabasa ng isang artikulo tungkol sa Filipino-Chinese business partnerships, napansin niya ang isang pangalan. Lishan International Holdings. Biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso. Binuksan niya ang laptop. I-search. Lumitaw ang profile, isang Chinese business tycoon, pinuno ng isang global textile empire. Wala ni isang banggit sa simbahan. Wala sa anumang balita ang koneksyon nito sa Pilipinas. Pero ang tunay na panggigilalas ay dumating nang makita niya ang lumang larawan ng lalaki, parehong matangkad, payat, maputla, nakasuot ng puting long sleeves. Eksakto sa paglalarawan ni Mino sa banyagang tahimik. Bumuntong hininga si Noel. Bumagsak ang kanyang likod sa upuan. Hindi siya makapaniwala. Kinabukasan, dinala niya ang mga printout at ebidensya kay Padre Domingo. Padre, ito na po. Nahanap ko na siya. Tahimik ang pari. Tiningnan ang mga papel. Binasa ang pangalan. Tumitig sa mukha ni Noel. Sigurado ka? Opo. Walang duda. Siya po ang donor. Silesian. Napahawak si Padre Domingo sa upuan. Hindi sa gulat, kundi sa isang uri ng malalim na pagkakaintindi. Parang matagal na niyang alam, pero ngayon lamang nabigyang pangalan. Noel, mahinang sambit ng pari, ngayon na alam na natin ano ang dapat nating gawin. Tayo na po ba ang magsasabi sa bayan? Pararangalan natin siya. Pero gusto ba niya yon? Tanong ni Padre. Sinadya niyang magtago. Hindi siya humiling ng kahit anong kapalit. Pero Padre, ang dami na niyang naibigay. Baka kailangan din natin siyang bigyan ng pagkakataong tanggapin ang pasasalamat. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil karapat-dapat siya. Natahimik ang matandang pari. Lumapit sa bintana. Pinagmasdan ang simbahan, ang mga taong nasa labas, ang mga batang naglalaro sa bakuran, ang bagong pinturang pader. Maraming anyo ang pasasalamat, sambit niya. Minsan, hindi ito kailangang ipagsigawan. Minsan, ang pinakamahusay na tugon ay ang tahimik ding kabutihan. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang sigawan. Walang drama. Ngunit ramdam ang bigat ng desisyon sa hangin. Sa huli, gumawa sila ng liham. Hindi pampubliko. Hindi press release. Isang simpleng nota ng pasasalamat. Isinalin ito sa Mandarin at ipinadala sa pamamagitan ng isang contact sa Maynila, may pag-asang makarating ito sa kanya. Wala silang inaasahang sagot. Ngunit sa puso ni Noel, alam niyang ito ang tamang hakbang. Ang pagkilala, hindi para ilagay sa entablado, kundi upang maipahayag na ang mundo ay hindi bingi sa kabutihan. At habang pinapanood niya si Padre Domingo na muling nagbubukas ng simbahan para sa huling misa ng araw, isang bagay ang gumising sa kanyang loob. Ang mga kwento pala ng himala, hindi lang gawa ng langit. Minsan, gawa ng isang taong napag-isipan lang ang kahulugan ng salitang salamat. 3 linggo ang lumipas mula nang ipinadala ni na Padre Domingo at Noel ang liham. Wala ni isang balita. Walang kumpirmasyon. Walang pahiwatig kung ito ay nakarating. Ngunit sa parokya ng Tal, walang huminto. Tuloy ang misa. Tuloy ang mga dasal. Tuloy ang pag-aalaga sa mga bata, sa mga may sakit, sa simbahan. Ngunit sa bawat pagtayo ni Noel sa harap ng altar, sa bawat pagsindi ni Padre Domingo ng kandila tuwing madaling araw, pareho nilang iniisip ang parehong tanong, narinig kaya niya kami? Hanggang isang hapon, habang naghuhugas ng tasa si Noel sa kusina ng parokya, may pumasok na lalaking taga-poste. May liham po para sa parokya, sabi nito. Hindi ordinaryong sobre. Kapansin-pansin. Walang address ng nagpadala. Walang pangalan. Kulay ivory. Makapalang papel. At sa gitna ng sobre, isang maliit na marka, isang simpleng krus nakaukit sa lapis. Tiningnan ito ni Padre Domingo. Tila may kilabot na dumaan sa kanyang gulugod. Noel, tawag niya, halika rito. Magkasama nilang binuksan ang sobre. Mabagal. May paggalang. Para bang alam nilang ang laman ay hindi basta sulat, kundi isang bagay na mas mabigat kaysa tinta at papel. Sa loob, isang piraso ng handmade na papel, maayos ang pagkakasulat, maingat ang mga letra. Walang dekorasyon. Walang pirma. Ngunit sapat ang laman upang mapatigil ang mundo sa loob ng isang silid. Nawala ako sa iyong bansa. Umalis ako ng may kapayapaan. Bumalik ako ng may layunin.
At ngayon, nabubuhay ako ng may utang, hindi ng pera, kundi ng kaluluwa. Ang iyong mga tao ay nagbigay sa akin ng isang bagay na hindi ko nakita sa sarili kong lupain, kabaitan na walang kondisyon. Ito ang alay ko, hindi para bayaran, kundi para alalahanin. At sa dulo, isang lagda lamang. Isang kaibigan. Tumulo ang luha ni Noel habang binabasa ito ng malakas sa harap ng mga leader ng parokya sa isang pribadong pagtitipon. Maging si Padre Domingo, tahimik na tumayo sa isang sulok, ay hindi mapigil ang paghaplos sa kanyang dibdib, tila pinipigilan ang isang damdaming matagal ng hinog. Walang nagsalita agad. Parang napuno ng presensya ang buong silid kahit wala namang pumasok. Isang uri ng tahimik na liwanag ang pumuno sa mga mata ng bawat naroroon. Noon at doon, napagdesisyonan nila, hindi nila kailanman ilalantad sa publiko kung sino si Li Shen. Ngunit may isang bagay silang maaaring gawin, ang ipagpatuloy ang espiritu ng kanyang ginawa. Hindi sa pamamagitan ng kwento, kundi ng kilos. Ipinanganak ang isang bagong proyekto, Proyektong Liwanag. Isang inisyatibong hindi para magpakain, magtayo ng gusali, o mamigay ng pera. Kundi upang magpunla ng presensya. Bawat linggo, pipili sila ng isang barangay o komunidad sa paligid, hindi upang mamuno, kundi upang makinig. Ang mga voluntaryo ay hindi binubuo ng mga espesyalista, kundi ng karaniwang tao, si Aling Mila na magaling magluto, si Mang Rin na marunong mag-ayos ng bubong, si Junel na nagtuturo ng pagbabasa sa mga bata. Pupunta sila sa mga tahanan. Mag-aalay ng tulong, isang bisikletang inayos, isang pinto na nilagyan ng kandado, isang lamparang solar para sa pamilyang walang kuryente. At sa bawat maliit na tulong, may kasamang sulat kamay na mensahe sa maliit na papel. Hindi ito charity. Ito ay salamat. Hindi nagtagal, nagsimulang mapansin ito ng mga kapitbahay. May nagsimulang gumaya. Isang grupo ng mga guro mula sa kabilang bayan ang nagsimulang magturo ng libreng remedial sa palengke. Isang karpintero mula sa kabilang isla ang nag-ayos ng upuang sirang-sira sa isang kapilya, walang bayad. Hindi proyekto ng simbahan. Hindi proyekto ng gobyerno. Isa itong alon ng pasasalamat na walang pangalan. Sa bawat pagtulong, walang kamera. Walang press. Walang palakpakan. Laging tahimik. Laging may respeto. Isang hapon, habang inaayos ni Noel ang lumang refectory ng kumbento, lumapit si Padre Domingo. Alam mo ba, Noel, anya habang inaabot ang isang baso ng tubig, minsan iniisip ko baka hindi natin siya natulungan. Baka siya ang talagang tumulong sa atin. Ngumiti si Noel, pagod ngunit payapa ang mukha. Padre. Pero hindi niya lang tinulungan ang simbahan. Tinulungan niya tayong makita kung ano ang kayang gawin ng kabaitan kapag hindi ito hinihingi. Bumaba ang araw. Tumunog ang kampana ng orasyon. At sa harap ng simbahan, may batang babae na naglalakad, may bitbit na balde. Tumigil siya sa harap ng pintuan, inihinto ang balde, kinuha ang isang maliit na papel mula sa bulsa, at marahang isinabit sa pintuan ng simbahan. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Noel at napansin ang papel. Binasa niya ito, mahina ang pagkakasulat. Salamat po. May ilaw na po kami. Sa kabila ng mga pader ng kanyang opisina sa Guangzhou, sa mga silid na tahimik ngunit puno ng kontrol, patuloy si Li Shen sa kanyang mga kilos, maliliit, walang anunsyo, walang pagsigaw. Ang kanyang mga proyekto sa Pilipinas ay dumami pa. Isang pump well sa isang barangay na tuyo ang balon, mga aklat para sa isang silid-aralan na walang silid-aklatan, at mga simpleng solar panel sa tuktok ng isang bundok sa Mindoro. Lahat ng ito, tahimik. Lahat ng ito, hindi niya isinulat sa ulat ng kanyang kumpanya. Lahat, sinasakop niya sa sarili niyang yaman. Kung may tanong, sasabihin niya lang, personal donation. Walang magtatanong pa. Ngunit hindi iyon ganap na totoo. Dumating ang pressure. Hindi lantaran, pero ramdam, sa mga tanong ng mga kaibigan, sa mga pagbabago ng tono ng board meetings, sa mga paalala mula sa mga kaalyadong negosyante na masyado na siyang nagiging involved, sa mga banyagang inisyatiba na walang benepisyong kapalit. "Ellie, are you doing this?" tanong ng isa sa mga kasosyo niya. "There's no return on these investments." Lee tumingin lamang sa bintana. Not every return is measured in numbers. Sa likod ng kanyang opisina, sa loob ng isang maliit na safe, nakatago ang mga sulat mula sa mga bata, mula sa mga guro, mula sa isang komadrona na nagsabing nakapanganak siya ng ligtas dahil may ilaw na sa gabing iyon. Hindi nila siya kilala.
Wala ni isa ang gumamit ng kanyang pangalan. Ngunit alam niya, doon siya tunay na nabubuhay. Isang araw, sa isang textile summit sa Jakarta, habang papalabas siya ng event hall, nilapitan siya ng isang binata. Mukhang Pilipino, disente ang pananamit, may daladalang maliit na sobre. Ali, mahina nitong tanong. Tumigil siya. Tumango. Tahimik na iniabot ng binata ang sobre. Someone asked me to give this to you. Hindi na siya nagtanong pa. Kinuha niya ito. Nang pagbukas niya, isang larawan ang nasa loob. Isang simbahan. Kilala niya agad ang simbahan sa Tal. Muli niyang nakita ang altar, ang mga upuan, ang liwanag na pumapasok sa bintana. Buo, maganda at buhay. Sa likod ng litrato may sulat kamay. Minsan kang nakaupo rito ng tahimik. Naaalala namin. Nagpapatuloy kami. Mabagal ang paghinga ni Lee. Ilang sandali siyang nakatayo roon, ang larawan sa kamay, ang puso niya mabigat ngunit hindi malungkot. Hindi ito bigat ng problema. Ito ang bigat ng kabuluhan. Pagbalik niya sa Guangzhou, pinutol niya ang ilang kontrata. Binawasan ang mga biyahe. Mas madalas na siyang maglakad sa paligid ng planta. Kausapin ang mga manggagawa. Kumain kasama nila sa kantina. Maraming nagtataka. Marami ang nagsasabi na siya ay nagbabago. Hindi nila alam, matagal na siyang nagbago. Hindi na siya hinahanap ng palakpak. Hindi niya hinahangad ang monumento. Ngunit sa bawat sulok ng kanyang puso, naroroon ang mga mukha ng mga taong minsan ay umalalay sa kanya, si Anita, si Padre Domingo, ang mga batang nag-abot ng bulaklak sa simbahan, ang mga tahimik na nanalangin sa kanyang pananatili. Hanggang isang araw, sa Iloilo, sa isang kapilyang pinondohan niya ng hindi pinangalanan, bumisita siya ng lihim. Naka-jacket, naka-cap, walang kasama. Pumasok siya. Walang seremonya. Walang pagtanggap. Walang nakakilala sa kanya. Tumungo siya sa likod ng kapilya, umupo sa isang bangko. Tahimik. Huminga. Sa unahan, may ilang matanda, nakaluhod. Sa gilid, may batang lalaki, may hawak na paper bag, tahimik din lumapit ito sa kanya. Para sa'yo, Mr. Anito. Mukha kang pagod. Inabot nito ang isang piraso ng tinapay. Ngumiti si Lee. Tumango. Tinanggap ang tinapay. Walang sinabi. Walang tanong. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang lahat ng kanyang itinanim ay nagsimulang mamunga, hindi sa pangalan, hindi sa kita, kundi sa pagkilala ng espiritu. Pag-uwi niya sa gabi, hindi na siya nagtago. Hindi na siya naghanap ng kasagutan. Lumuhod siya sa tabi ng kama, hindi sa harap ng altar, hindi sa harap ng krus, kundi sa harap ng sarili. Isinara niya ang mga mata. At sa katahimikan ng kanyang isip, may sinabi siya. Hindi isang panalangin na ayon sa aklat. Isang salita lamang. Salamat. Sa mga sumunod na buwan, patuloy ang proyektong Liwanag. Kumalat sa mga kalapitbayan. May mga simbahan na gumaya. May mga kabataan na nagtatayo ng sariling inisyatibo. Walang headlines. Walang press. Ngunit nabuhay ang liwanag sa bawat sulok na narating. Isang araw, habang binabasa ni Noel ang liham ng isang batang mag-aaral mula sa Bohol, lumapit si Padre Domingo. Alam mo, Anya, marahil ito ang tunay na himala. Hindi ang simbahan. Hindi ang donasyon. Kundi ang pamana ng taong walang pangalan. Ngumiti si Noel. Hindi siya kailangang pangalanan, Padre. Kasi alam na ng mga tao ang kanyang ginagawa. At iyon ang tunay na pamana. Sa malayong Guangzhou, muling naupo si Lee sa harap ng bintana. Wala nang litrato sa mesa niya. Wala na ring krus. Wala na ang ingay ng boardroom. Ngunit sa puso niya, may liwanag na hindi na kailanman mawawala. Isang liwanag na hindi kailanman hiniling. Isang liwanag na sinimulan ng isang babae sa isang terminal ng bus na nag-abot ng tubig sa isang lalaking nawala. At sa huling pahina ng kanyang lihim na journal, isinulat ni Lee. Ang pinakamakapangyarihang pamana ay yung hindi nakikita ng mata. Pero ramdam ng bawat puso na nadampian nito. If you made it this far, leave a like and subscribe. Because stories like this, you should be the first to know.